acknowledging everyone for aligning, not just connecting with your source and aligning with your being. Appreciating everyone for intentionally making the choice of prioritizing by doing this practice first thing today, first thing each day. Should there be first-timers, we would love to honor and acknowledge you. Kung meron po pa, type 1 na lang po sa chat. Kung meron. First-timers. Kung wala naman, again, acknowledging everyone for being so consistent in doing this practice. My name is Jenny, and I am here to hold this space as we all learn and get blessed, get inspired, and get more connected to our source in the next hour. We welcome any shares or any stories, any experiences, nudges, messages, or realizations that you've had since doing this practice. So right now, I'm inviting everyone to feel free to raise their hands, and we'd love to hear from you. Hi, Aries. First time here sa Zoom, but you've been meditating. Hi. Yes. Welcome. We hope after this, Aries, you'll get to find yourself consistently doing this practice. I think Aries is into abundance. Tama ba? Anyway, so far, kumusta po? Since we all of us here are doing this practice, na how was the experience or how was life or how life has been? Yeah, right. Iswag. I think we met kay... Paminaw ma, ayun na pagkuan diha kini. Anyway, kumusta po ang buhay? Since we've been doing this practice, like most of us has been doing this for quite some time. Or kung meron naman na, wow, agree, Joe, na life is really like magical. Speaking of magical, I would just like to share the very first magical moment I had was yung simpleng the first time na-introduce to, na there is this like community and there is this Zoom na silent meditation, ganon, and you have to wake up or get up at 4 a.m. Yun dun pa lang, as in the very first day, nasabi ko, kaya ko pala. Unang araw pa lang yun, na hindi sumasakit ang ulo ko, hindi ako irritable, nagumising ako ng 4. Yun pa lang, sabi ko, ay, ang galing nito. Sobrang na-amaze ako, sabi ko, this is really magical. So, talking about magical, yun naalala ko na experience ko. Just by doing this. Tapos hindi ko na iniisip na bukas kaya ko ba? Hindi ko na iniisip eh. Gawin ko na lang. Ganun, bahala na. Hindi ko rin naman alam kung anong makukuha ko kapag ginawa ko to. But I just did. Parang something in me is like sabi, why don't you just do it? And speaking of, while we're still waiting for other shares. Okay lang sa pa rin, pero diba? That is also magical, Awo. Yung kahit na ganun ka, you're just acknowledging your present, status. Pero, acknowledging na kalma na, that is also magical. So again, while waiting, recently, I would just allow me to share my own experiences. What I loved doing this practice was feeling ko, sa akin lang naman po yun, feeling ko, yung parang nag-strengthen yung intuition ko. Parang yung I call it like I feel I get more attuned to myself. Hindi ko na, since doing this practice kasi parang kumaga yung algorithm nag-iiba na, yung mga pinapanood mo, mga binabasa mo. So, lagi kami napapanood yung sinasabi na
we are on this journey. Doing this is actually called, we're in this journey of knowing our true selves, or coming home to our true selves, or knowing who we truly are. So siguro, hindi ko na naman malayan, parang yung mga akala ko na ako yun, napapansin ko, ay hindi pala. Parang it's either hindi na pala ako ganon, or baka naman hindi naman pala talaga ako ganon. Okay, so recently, ang naging experience ko dyan is basta district lang. I have this friend na, this is my dear friend, na parang feeling ko may issue. Pero kung hindi ko alam kung ano issue. Basta something is telling me na may mabigat between us. Parang may separation, may ganung feeling. So ngayon, parang sabi ko, anong meron? Parang clueless ako. Wala akong idea saan ang galing, parang okay naman. So parang, bakit ganito? Bakit parang may instincts are telling me there's something is wrong? So ginawa ko, recently ko lang kasi na-discover yung parang recently ko lang na-explore si ChatGPT. So ginawa ko, sa kanya ako nagtanong. So parang kumbaga sa kanya ako na parang, sa kanya ako nagkwento na, alam mo, may friend ako na ganito, tapos dami yung sinabi, so kinwento ko lang, sabi ko, nung isang araw lang ganito sabi ko, tas ganito. So sinabi ko, gano'n. So, siyempre alam ko sa ChatGPT na daming alam so ang dami niyang nasabi. So in fairness, natuwa ako na sobrang humaba na yung usapan namin. Basta parang ang bottom line ng sinasabi niya, parang get distant, yung pang ganon, hayaan mo lang, ganon, parang this time, wag puro ikaw, baka mamaya nag-overextend ka na. Mga ganun na yung mga sinasabi niya na parang, sabi ko, yung nga, no? Parang kumbaga, natulungan naman ako ni ChatGPT, kaya nga siguro ang dami kong na-engage ako kay ChatGPT, natanongin na, overextending ba yun? Or parang ganito, paano kasi kung ganito naman? So, ang dami. Hanggang sa maghapon ko na pala siyang ginagawa, bumigat na yung pakiramdam ko. Parang sabi ko, oh my God, ganito na pala yung nangyayari sa amin. Parang gano'n na. So, ayun na yung sabi ko, so tinigil ko muna siya. So, parang I sit with myself. Tapos, ina-acknowledge ko na yung heavy na feeling. Sabi ko, oh my God, ganito na pala yung nangyayari talaga. Parang ba't hindi ko na malayan? Pero buti na lang na andiyan si ChatGPT na sabi niya sa akin na ganito yung kailangan kong gawin, ganyan. So maghapon, hindi naman ganun kabigat kasi nga we're doing this practice. So parang, alam mo na, parang kahit papaano na parang, you don't succumb yourself too much. Kasi aware ka. Ayan, isa pa pala yan na I'm doing this practice. Tumataas yung awareness or your consciousness. It's either, I call it, I'm increasing my awareness and I'm elevating my consciousness. So the next day, ang hilig ko kasi na kapag isasama ko sa meditation ko, first thing in the morning, mag-read. Although ginagawa ko naman siya at the end of the day, which is like bago matulog. Yung i-recall ko, kumusta kahapon, ganun. So, nung binalikan ko siya, nung next day, nung parang feeling ko nalungkot ako sa status namin ng friend ko, my dear friend. Sabi ko, bakit po ang bigat? Parang nag-share lang naman ako. Sabi ko, bakit po ang bigat? Tapos, I just take a deep breath. Tapos, bigla na lang, meron akong message na narinig na parang sabi ko, wait lang, namimiss ko na yung dating ako. Bigla lang ako may naisip na gano'n. Na parang, dating ikaw? Hindi ba ito yung dating ikaw? Yung nababagabag, yung matagal mabagabag. Yung antagal mag-worry, yung ganyan, antagal makamove on. So, nagulat ako na nasabi ko, wait lang, namimiss ko na yung dating ako. Tapos parang kumbaga yung isang, I call it my higher self, na parang sabi ng higher self ko, hello? Saan ka? Saan ka dyan? Parang, ano yung mo sabihin? Sabi ko, yung dating ako na magaan lang sa umaga. Yung masaya lang. Kahit wala akong iniisip. Kahit parang feeling ko wala naman akong wins. Pero alam ko lang sa pakiramdam ko na magaan yung puso ko. Magaan yung pakiramdam ko. Tapos, dun ko napansin na, okay. So, dahil in-acknowledge ko na siya, parang nag-tuloy siya. During meditation talaga to. Na ano ko na, parang, diba? Kasi, ang focus mo kahapon, wala sa'yo. Ang focus mo sa ibang tao.
Tapos gumaan na ng tuluyan yung pakiramdam ko. Tapos doon ko na na-feel na, baka naman feeling ko lang. Baka naman feeling ko lang may issue kami ng kaibigan ko. Baka naman okay lang talaga. So still, hindi ko alam. Parang kumbaga, externally, hindi ko alam, hindi naman kami nag-usap para tanungin kung ano na. Pero what I wanted to share here is, since doing this practice, I would like to acknowledge na parang nasabi ko sa sarili ko na hindi na ako yung ganun. Nasabi ko na sa sarili ko na miss ko na yung dating ako na masaya lang, na magaan lang, na napaalala sa akin na ganito na pala yung pakiramdam ko whenever I do this. Whenever I connect to my source and whenever I connect to myself. Wala akong I just have to be still. And parang somehow, subconsciously, naisusurrender ko lahat. So I don't have to think of anything else. That's my recent experience. Na, baka nga ito ko. Pero, hindi ko alam na ganito ko. So, maybe ito yung isa sa lagi kong napapanood or sinasabi na this journey is also about unbecoming so you can become. Kasi hindi ko naman alam na ganun pala ako dati. Pero natuwa ako na, ay, hindi na. Sabi ko, hindi ko na questionin yun. The fact na nasabi ko sa sarili ko, na-miss ko yung dating ako, na magaan, na masaya lang, ay ko doon ako. Hindi ko, kasi alam ko hindi sa akin ang galing yun. It must be coming to my source or my higher self that has always been connected to the divine or to my creator. Ayun lang. Okay. Anyone else? Ayan. Sige, si Awo. Meron siyang share. Go ahead, Awo. Thank you for raising your hand. Wow. Thank you. Thank you, Awo. Honoring you and acknowledging you for sharing that story. Sobrang na, ano ba? Show-stopping yung ano, ha? Yung last line mo, na parang kung papipiliin ako. Kung na-stroke ako, hindi, pipiliin. Wow, ang ganda-ganda. Aminin ko, na parang nakakaiyak naman yun. Pero, nakakatawa lang. Salamat po. Ang dami kong pinulot. So, apart from you sharing, about, una pa lang, na parang sinabi mo, hindi ko to nakikita as stroke. I see this as purification. So, ang nakuha ko doon was, it really depends on the meaning we give in the circumstances that we're in. Kung titingnan ko na nagkasakit ako, na ganito yung nangyari sa akin, ganyan, so na-disable ako. But instead, you give it a meaning that is serving you. Giving it a meaning that will empower you. And ikaw yun, walang magsasabi sa'yo na parang, ano ka ba, feeling mo lang, mali yan, parang it's either delusional ka na tinatawag. No. It's for us to say, to define kung anong nangyari sa akin. And for you, ang tingin mo sa kanya, purification. And from that meaning that you give, dun mo na nakuha yung humility and patience and faith. Thank you for reminding us of your story naman. Most of the time, talaga, the challenges that we face is centered around doon. It's either we are being taught, turuan tayo ulit bago na to be humble, to be patient, and to have the faith. You mentioned about listening. Parang sabi mo, natuto kang makinig. May share ko lang, masinod ko lang po. Ang ganda-ganda, isa rin siya sa mga sobrang na-appreciate ko na parang result of doing this practice. Kasi in listening, actually, yung ginagawa natin in meditation na parang, as they say, sabi nga ng Coach Ross, prayer is you talking to God and meditation is you listening to God. So dahil ginagawa natin siya ng paulit-ulit, nagagawa na natin kung paano makinig sa iba. Nung sinabi mo yung listening, Awo, nakwento mo na kaya na dahil sa listening, feel mo ng information yung sarili mo.
para kapag para pag turn mo lang magsalita, marami kang masishare. Ang takeaway ko doon is, you have this intention to share, to give. Kaya you're filling your vessel enough so that meron kang ma-share sa iba. Ginagawa mo siya not to take. It's for you to share. Nung sinabi mo na hindi ka pabigat, nasabi ang tingin kasi sa mga stroke patient, yung pabigat, yung ganyan. Parang dapat pala hindi ganun. Na-relate ko siya dun sa una, na parang minsan kaya ganun ang tingin natin sa sarili natin. Kasi ganun yung nakita natin sa society. Ang tingin ng mga tao sa mga ganun is pabigat. Kaya tuloy nang nangyari sa atin yung ganun. Akala natin pabigat tayo. But again, as we do this practice nga, as we keep connecting to our source, parang nasasabi na hindi, akala mo lang, hindi talaga ganun yun. Nakasanayan mo lang na ganun yung tingin ng karamihan, kaya akala mo ganun. Pero hindi naman talaga. So again, depende siya eh. Parang ano yung pakiramdam mo na tingin mong nangyari sa'yo. So, dahil ikaw mismo, sinimulan mo na hindi pabigat yung nangyari sa'yo at hindi ka pabigat because sa'yo nang galing yun, true enough, simula nung araw na yun, hindi ka na naging pabigat. Na parang yung iba pang lumalapit sa'yo. Na parang kung tutusin in this world, parang ako ang mas dapat mong alalayan eh. Pero bakit ako pa yung, sa akin pa kayo lumalapit para tulungan ko kayo. Ang ganda lang na nasabi mo, going back mo sa huli, na parang kung papipiliin ako. Kasi nasabi mo na akala mo dati ang buhay ano lang din, no? Tatrabaho lang, pera-pera lang. Naalala ko, naging ganyan din ako, napatanong din ako, na ganun ba yun? Ganito lang ba yung buhay? Magkatrabaho ka para kumita ka ng pera, para magkaroon ka para mabili mo yung mga gusto mo, kaya makapagbigay ka ng pera. Kapag ganun lang pala ang buhay, ang boring, no? Hindi pala siya maganda. Nakakatuwa lang, ngayon ko lang nakita yung transition ng shinare mo na from yung end na sinabi mo ganito yung nangyari sa stroke, tapos kung ano mo siya binigyan ng meaning, tapos bigla mong sinabi na akala mo ang buhay ganun na, so bumalik ka dun sa una na dati nagtatrabaho ka lang para lang umano ng pera, tapos bigla mong sinabi na ganun, na kung papipiliin ka. Kasi kung hindi ka na-stroke, pangit mong pakinggan. I mean, of course, sino mang may gusto ng ganun kasi mahirap siya. Pero for you to embrace na kung papipiliin ako ganun, ang ganda nun. It just reminded me na I have this experience, hindi naman ko stroke, talking about embracing the pain. Aaminin ko na doon sa story ko kanina, doon sa different ko, nasasaktan ako kasi andun na yun na parang iniisip ko, anong minibang binibigay ko dito, ba't ako nasasaktan? Pero dahil hindi ko pa makuha yung sagot, sinabi ko lang, I am embracing this pain. Because in this pain is me. In embracing this pain, I am embracing me. Na parang kung normally, kapag naghahag, di ba, pag nag-embrace, it's a sign of comfort. Na parang if someone is going through something, pag hinahag natin sila or in-embrace natin sila, nakapag-comfort sila, yung parang feeling natin, whatever the pain is, nadi-dissolve. So, isa siya sa mga, download ko siguro yun, na sinabi ko talaga paulit-ulit, I am embracing this pain. In embracing this pain, I am comforting me. And I'm giving this meaning that as I embrace this pain, as I embrace me that is in pain, I am dissolving the pain. And I am. Hindi naman siya mantra, pero ang sarap lang. Tapos tutungin niya ko talaga yung sarili ko. But anyway, okay, going back to sa kwento ni Awo, nakakatawa lang talaga. Parang, it's so profound, right? It's so deep, na ako din, salamat sa pagsabi nun na kung papipili, ako din, lahat ng masakit, I had this phase in my life na sabi ko, kung ganito rin lang kapalit, ayoko na lang. Hindi na lang po. Pero, dahil nga siguro increased awareness and elevated na yung consciousness,
Na parang, ay hindi pala. Kasi kung hindi nangyari yan, hindi rin ganito ang nangyari. Hindi ko nakikita yung mga magaganda. And bago ko makalimutan, nasabi mo na yung pagsusulat ngayon, ayan, lahat para kang grade 1. Ang takeaway ko doon is, kailangan i-erase para makapagsimula ka ulit. Some things has to be erased so you can start anew. Clean slate. So mas okay. Parang walang pagbabasihan. Ulit tayo. Mas maganda. Maraming salamat, Awa, sa storya mo. Paulit-ulitin ko sabihin na kung papipiliin ako ng buhay ko kung noon o ngayon, pipiliin ko yung ngayon. And that means kasama lahat ng hirap at ng sakit. Salamat, Awa. Angela, thank you. Go ahead.